Naniniwala ang Meralco sa tuloy-tuloy na financial growth sa kabila ng tag-ulan at tensyon sa Middle East. Sa usapin ng power supply, target daw nilang magdagdag sa Visayas grid. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Optimistic ang outlook ng Meralco sa financial performance nito sa mga susunod na buwan. Sa sidelines ng Meralco Annual Stockholders Meeting, kinumpirma ito ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, positibo si Pangilinan na malalampasan ng Meralco ang full-year profits nito ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon. Una nang iniulat ng kumpanya na umabot sa 50.6 billion pesos ang 2025 profit nito, mas mataas ng 12% kumpara noong 2024. Ayon kay Pangilinan, nakabawi na ang volumes ng distribution utility noong May at June sa year-to-date basis. Promising din anya ang growth ng power generation arm ng Meralco na MGen, kasunod ng energization ng Mterra Solar Phase 1 na nagsimula ng mag-export ng 250 megawatts sa Luzon grid. Ibinahagi rin ni Pangilinan ang plano ng Meralco para makatulong sa tight supply conditions na kasalukuyang nararanasan ng Visayas grid. There's excess turbines from when we made the investment in chromite. So the plan is to build the excess turbines, not in Batangas but in Visayas, maybe in Mindanao as well. I think there are 4 of them. So how they will split it between Visayas and Mindanao, I don't know yet. But clearly Visayas needs more power. So we will probably build the gas plants definitely in the Visayas, maybe a portion in Mindanao. Umaasa rin si Pangilinan na matatapos na sa lalong madaling panahon ang merger ng SP New Energy Corporation at MGen Renewable Energy o MGreen. Una na ring iniulat ng SPNEC na itutuloy na ang backdoor listing ng MGreen sa pamamagitan ng SPNEC na posibleng makahikayat pa ng mas maraming investments. Tagal ko na hinihintay yan. Pero I think medyo nagka-agree na ng valuation. Sabi ko, just do it, di ba? Kasi related party naman kayo di ba? So, ayun, may agreement sa valuation. So, just, hopefully by the fourth quarter, tapos na yun. Di ba? Samantala, inanunsyo rin ng Meralco ang pagtatalaga ng bagong independent directors nito. Kasama rito sina LH Paragon Group Chairman at CEO Bernie Liu at Ateneo de Manila University Chairperson Bernardine C. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.